Kaming nag-look test. Ang weight ko nun is almost 150, 155. Tapos ngayon, mini-maintain ko siya ng mga 145 to 148. Weight. Sa mga 10 pounds lang naman po. Mawala na yung excess. At mas maging tuyo. Dahil ganun po yung nire-require ng character mo. Parang akala ko kapipi. No. Meron pong chapter dun sa kwento na dahil sa nangyaring trauma sa akin, pinili ko na hindi po magsalita. Opo, kaya yun So, po. hindi talaga inborn na. Hindi po, by choice dahil nga po dun sa trauma na natamo niya. And yung pagsasalita niya, pag gamit niya ng FSL or yung sign language, itinuro niya rin dun sa mga kasamahan niya para meron silang secret na lengguwahe dun sa loob. Pero Dennis, Ano po, galing po ako sa 155, naging 145. 10 pounds. Gaano kahaba yun? gaano katagal daw na Totoo lang, madali lang po siya eh. Depende sa iyo yun eh, kung gaano ka committed. Okay. Pero ginagawa ko kasi, binawasan ko lang yung food intake. Tinry ko yung 1 meal a day. Tinry ko yung 1 meal a day. Tapos pag nasa set ako, hindi na ako masyadong kumakain. Fruits lang ako, tubig. Tapos, ayun, kahit pa paano na-achieve naman yung look. Pero Dennis, anong feeling na every time may movie ka parang laging may anticipation na magiging best actor ka? Ano ba? Masaya? Flattering or nakakatakot Masaya, ba? flattering, nakakaba. Pero katulad ng sinabi ko, ako yung isang tao na talaga never umasa ng mga ganyang acting awards. Basta matuwa yung mga manonood, matuwa yung mga kasamahan ko. Lalo na yung mga tao nagtiwala sa akin. Feeling ko, award na yun para sa akin. Winner na yung pakiramdam ko, katulad ng sinabi ko kanina. Magpasama sa ganitong cast, lalo na sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Fest. At ito rin po yung aming first project na co-prod ng aming kumpanya na ito. Ay, oo nga, no? Doon pa lang, parang winner na talaga kagad. Panalo na kami kagad. Pero what made you decide na makipag-co-prod sa project na to? Well, syempre po, inisip namin Alin ba nauna, yung kinuha kang bida or... inalok po muna yung script, pinakita yung script, nabasa ko yung script, and naisip namin, kung magpuproduce tayo ng pelikula, ito yung pinakamagandang time para gawin yun dahil ito yung season na ginagawa ng mga tao, ritual yung panonood ng pelikula, ginagawa kaugalian na magkakasama every Christmas para panoorin yung mga kanya-kanyang mga entries. Pero ngayon, napaka-special dahil 50th anniversary, nakita nyo, napakaganda ng mga entries. Kahit kami, meron kami mga listahan doon ng mga una namin gustong panoorin. talaga? Opo. Parang wala Siyempre, rin wala una to. tapon. Kinikwento mo nun na dapat streaming. Tapos meron napunta ng MMFF. Yung unang project niya sa production niyo. Sabi rin ko ata yun eh. Baka ibang project po yata yun, pero baka next year pa. So, mahirap bang maging producer? Paano mo hiniwala yung sarili mo as artista and producer? Well, medyo mahirap sa umpisa dahil nagsisimula pa lang kami, marami kami kailangan matutunan. Ang maganda lang noon na sa pagiging involved sa pagiging producer, syempre mas nagiging collaborative kami kung mas napapakinggan yung mga suggestions at idea namin kung paano mas pagagandahin, mas i-tweak yung eksena para mas maging effective para sa lahat ng mga manonood. Anong reaction ni Jen nung napanood yung trailer, kasali ka dito sa MMFF? Sobrang proud din siya. Excited na siya sa premiere night. Makakasama natin siya doon. Siyempre, siya yung number 1 supporter din itong pelikulan to dahil isa siya sa mga taong naniniwala dito sa proyekto na to. At masaya ako na, alam mo yun, magkasama kami dito sa proyekto na to. Nagtutulungan kami kahit hindi siya kasama dito sa pelikula. Ramdam ko yung suporta na binibigay niya dahil pinaniniwalaan niya itong project. Producer siya, di ba? Opo. Pumunta ba siya sa set as a producer? Check. Nung time na yun, parang hindi siya nakabisita dahil ako laging nag-update sa kanya. So, hindi na naman kailangan pumunta. Pero sa mga meetings, lagi siya Pero present. mahigpit ba siya sa budget? Si Jenny Linda as producer, Oo, magaling siyang mag-handle ng pera. Yun yung pinakamagandang may aambag niya rin dito. Siya talaga yung nag-iisip para sa mga budget. Lalo na, hindi lang dito sa pelikula to, kundi sa tahanan namin, sa sa bahay, bahay. talagang napakagaling niya talaga. So, nagamit niya yung talent niya yun dito sa pagsasabi. Grabe yung mga
eksena? Ano yung part doon na sobrang nahirapan ka? Parang puro emotional lang Alam niyo scene po, mo, no? yung isang loko doon na preso, 3 hours ginagawa yung itsura. Kasi may mga prosthetics pa yan, may balbas. Kasi galing ako sa pulang araw, so clean shaven ako doon. So pagdating dito sa, talagang kailangan kong dumihan. Yung prosthetics, yung wig, lagi ko siya inaayos para magmukhang natural at hindi Wig lang nakakatawa. Oo, talaga yun. Dennis, bilang Galing mo kasi talaga umarte. Ano yung proseso mo talaga? Paano mo? Saan galing yan? Ano yung galing yung... Sino ba iniisip mo while before doing the scene? Ako po, siguro yung pagpapahalaga dun sa trabaho, yung pagpapahalaga dun sa tiwalang binigay ng mga tao sa'yo, yung pag-realize na napakalaking proyekto yung mga nakasalalay sa aming mga artista. Dun pa lang, parang pag naiisip mo yun, talagang walang reason para magkamali. Kailangan talaga pagbutihin talaga. Ibigay mo yung best mo dahil yun lang yung sukling may bibigay mo para dun sa tiwalang binigay nila, di ba? Kasi mahalagang kwento to na pinagkakatiwalaan na sa'yo at ikaw yung bubuhay dun sa mga character para isalaysay at ituro dun sa mga tao yung mga lessons na matututunan nila. Sabi ni Michael Doneta, may magic ka raw. Reaction ko doon, hindi ko alam kasi ano ba? Matagal ko na kaya si Direct Mike, kilala ko yung mga anak niya, mga kaibigan ko rin. And para madalas sinasabi niya yun, sa amin lang, pero para sabihin dito sa harap ng maraming tao. Kaya pinipigilan ko yung ko kanina, talaga na nagiging emotional na rin ako habang pinakikinggan ko yun. Sinabi niya yun kasi after mapanood yung full trailer, nakita ko binulungan kanya right after ng full trailer. Yun nga, Parang naano siya. yun nga po yun. At syempre galing sa kanya na isang batikang artista na talagang nasubaybayan ko rin yung career. Malaking bagay yun para sa akin, para mas seryosohin pa, mas ma-inspire pa sa mga susunod na proyekto. Nakapag-internalize ka ba sa... Kasi yung role mo dito, ikaw ngayon yung inaapi, sabi lang ko. Nakapag-internalize ka ba doon sa ginagawa mo sa Pulang Araw, doon sa mga inaapi nyo naman na mga Grabe. Oo naman. Actually, yung pag-internalize, naging madali na lang dahil pag nabasa mo yung script, napaka-masterful ng pagkasulat na mararamdaman mo kaagad siya na hindi na kailangan masyadong mag-internalize. Napakaganda ng mga choice of words na ginamit. Yung timpla ng buong kwento, yung kwento ng bawat characters, talagang susundan mo talaga sila and hihintayin mo kung ano talaga yung mangyayari dito sa mga tao to, ano yung kahaantungan ng mga kwento nila. Dennis, sa Pulang Araw, malapit na kasi magtapos. Magkakaroon ba ng redeeming factor naman yung character mo o talagang up to the end napakasama ni Saito? Hindi ko alam kung Nag-last shooting nag-last taping na po kami hapon nagawa na namin yung mga eksena, yung final scene ko na na-shoot na namin. And Hindi pa pwedeng sabihin. Bawal. hindi Pero how do you feel being parang the most hated on Netflix? Well, dun sa makakapanood ng ending, matutuwa kayo dun sa mangyayari Ay, sa talaga. Para nakapaghiganti ang lahat. May mararamdaman kayong ganun, may mararamdaman kayong satisfaction na matagal nyo nang gustong mangyari dito sa character na to. Dahil iba namang ibang klaseng kahayupan nito. Dumal-dumal ang mga ginawa nyo dito So na-hate mo rin yung character mo? Oo naman, syempre, Bilang Dennis Trillo. hate natin yun. Ang hirap niyang gawin kasi kailangan kong i-recreate yun dahil kahit na puro kasamaan yung ginawa niya, kailangan kong ulitin yung mga eksenang nangyari nung unang panahon, lalo na yung mga hindi magagandang experiences na naranasan ng mga Pilipino. Last na lang, the good and the bad na nangyari sa'yo ngayong 2024. The good muna tayo. The good. Palagay ko puro good lang yung nangyari ngayong taon na to. Gusto ko maging thankful sa lahat, malaki man o maliliit na blessings, pero siguro isa sa mga blessings na kailangan kong pagpasalamatan itong proyekto na to. Napaka-special niya para sa amin, talagang pinaniniwalaan namin siya. Ang hirap maging hindi emotional na first time namin napanood yung trailer. And talagang time mo napanood din first yun? time eh. Oo. Iba yung basta, hindi ko ma-explain. May next project na yung production niyo. Oo nga.
I'm sure. Meron po, pero next year po. Anong solo na o collab pa rin? Collab pa rin po. Collab Dennis pa rin. bilang actor at bilang producer, tawag dito, anong gusto mo? Blockbuster or Best Actor? Maraming award dito sa Green Hills. Actor and being producer. Hirap ano. May award ka na. So. May award ka na. So, Ayun nga, may mga awards na tayo. So for a change, gawin naman natin box office naman yun. Diba? Alam ko, suntok sa buwan yun, pero sana, dahil napakalaki ng tiwala namin sa proyekto na to, sana magkatotoo. Thank you.